Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po. Isang maulan na umaga. Ang ating petsa ay 25 ng Hulyo. Ang ating araw ay Biyernes. Weekend. Weekend. Oo. At ang ating oras ay Alas 11:03 ng umaga. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga, Topacio. Bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At syempre, ang aking laging kasama, Miss Juvie de Guzman. Ayan. Si Bagyong Ebong ngayon. Oo, si Bagyong Ebong. Ito nga, natatawa ko, no? Eto, bumabagyo na nga, may gusto pang umepal dito sa usapin tungkol dito sa yung MR ni Laila de Lima. Doon sa kanyang acquittal na binaliwala ng Court of Appeals, ibinalik sa Regional Trial Court dahil hindi daw compliant sa due process requirements. Pagkatapos ay ibinalik, inabsuelto siya ulit, pero hindi pa rin daw nagko-comply, sabi ng mga prosecutors. O ba't na-acquit? So ang ginawa ng mga prosecutors na ito ay nag-MR ulit sila sa Court of Appeals. Ngunit hindi ito kinatuwa ni DOJ Secretary sapagkat kampi nga siya sa kay de Lima. Sa halip na mag-prosecute, kumampi sa akusado. Parang yung nangyari ito noong panahon ni Noynoy na yung Solicitor General ay kumampi kay Panfilo Lacson. Si Ping Lacson noon ay akusado ng double murder. So may warrant laban sa kanya, nagtago si Ping Lacson. Hindi alam to ng mga ibang bata siguro. Opo. This was 15 years ago yata. Kung hindi ako nagkakamali, nagtago si Ping, ha? Opo. Ngayon, umakyat siya sa Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, wala daw probable cause, pinabaliwala yung warrant. Dapat yun appealable pa sa Korte Suprema. Can you imagine the crime of the decade? Yung Dacer Corbito double murder. Yung Solicitor General natin noon, kasi nga nagpalit na ng administrasyon, na tumawid na sa administrasyong Aquino from the Arroyo administration, yung bagong Solicitor General, alam nyo, tungkulin niya ng Solicitor General na iapila. Kasi yung mismong annulment lamang ng kasal, inaapila ng Solicitor General. Eto hindi inapila, crime of the decade. Kumampi kay Ping Lacson. Wow. Hindi umapila. Kaya naabsuelto si Ping, hindi naman naabsuelto actually si Ping Lacson. Technicality lang po. Kasi kumampi sa kanya yung Solicitor General. Ayun, nakarma si Solicitor General Cadiz, tumakbo ng gobernador, olats. Eto pong sa kaso ni Laila de Lima ay ginagawa nitong panel of prosecutors. Magagaling po itong mga panel of prosecutors na ito, sina Prosecutor Sandy Ocampo, etc. Ginagawa lamang nila ang tungkulin ng bilang prosecutors ng Department of Justice na mag-prosecute ng criminal case. Ayaw nung kanilang bagong hepe, si Boying Remulla. Dahil nga, Pwede ba yun? hindi nga kasi nga pinakikinabangan nga nila si de Lima bilang prosecutor at saka attack dog nila. Free Senate Republic na nga
'Di ba? Pakapalan na eh. Ha? Wala nang kahihiyan eh. 'Di ba? Oo. Opo. Ang dating Solicitor General ang nag-apila nito. Nanalo. Bumalik. Ngayon, hinahabol ng mga prosecutors, pinigil ni Secretary Boying. Ginagawa lang naman yung kanilang trabaho. Dapat nga matuwa ka eh. Porsigido itong mga prosecutors na ito. Sa halip na matuwa siya, pinipigil pa niya. Ewan ko kung totoo yung balita na dumating sa akin na noong naghihiring pa yan, hindi pa na-absuelto si Senator De Lima. Ngayon, Congresswoman De Lima. Opo. Gustong ipa-inhibit nitong panel, yung si Judge Guito, na kasi nga ay estudyante ni De Lima, ngunit pinigil sila. According to reports, hindi ko alam kung totoo o hindi ni Undersecretary Andres para makapabor kay De Lima. Nagkandaloko-loko na ito kasi ayaw na sa palibhasa kakampinan nila si De Lima, yun, niluwagan na nila. Kita nyo, very telling yung ginawa ni De Lima nung naabsuelto siya. Sa halip na pasalamatan yung mga abogado niya, ang pinasalamatan niya si Pangulong Marcos. Ang ibig na bang sabihin, dahil dumiskarte si Pangulong Marcos at hindi hinigpitan yung prosecution, kaya siya naabsuelto. Anyway, pumapel na naman itong dating spokesman na si Attorney Teddy Te. Alam mo, Jubes, gustong-gusto kong batikusin tong si Teddy Te, if only for the fact na kapag bumabatikos ako, yung mga low quality na trolls ng administrasyon. Kasi naman ang laki-laki ng budget nyo, ang laki ng pera nyo sa PR, tinitipid nyo, may nambubukol dyan eh. Alam mo yung term na bukol sa PR? Halimbawa, yung si X binigyan ng 1 milyon para mag-PR, operate. Okay. Yung PR, ang gagastusin lang niya 200,000, 300,000. Tapos? Ang kinukuhang troll siguro, malaki ang budget. Ang kinukuhang troll, yung mga tambay sa kanto. Umiinom ng gin bulag. Sa halip na sagutin yung argumento kung legal, ang ginagawa, puro insulto. Bansot ka naman eh. Di ba? Kaso mo, pag si Teddy Te ang binabatikos ko, hindi nila pwedeng sabihin, oy, Atty. Topacio, bumanat ka na naman, bansot ka. Kasi mas bansot sa akin. Si Teddy Te, Talaga? mas maliit sa akin to. Konti na lang, unano na ito eh. Under high? Ang biro, ang liit nito. Talaga? Kaya tuwan-tuwa akong kasama ito eh. Kasi ito lang ang very few. Konti lang ng tao sa Pilipinas na mas maliit sa akin. Isa siya. Kaya tuwan-tuwa akong kasama ito si Atty. Teddy Te. Pagkatabi mo, mas matangkad Pag sinashortcut mo yung pangalan niya, Atty. Tite. Letter T eh, Teddy. Atty. Tite. Yan. Anyway, bumanat ka na naman, Teddy. Sabi ba naman itong si Teddy Te, nag-rogue daw, ibig sabihin, yung parang unauthorized yung mga prosecutors at dapat daw ito ay parusahan. Parusahan daw dapat. Okay. Etong si prosecutor Ocampo at yung mga kasama niya. Parusahan daw. Kasi hindi daw authorized kasi nga pina-withdraw. Okay. Babanatan na kita. Ted, eto na. Number 1, bago ka bumanat, pare ko, manalo ka muna ng kaso. Kasi record holder ka sa Pilipinas eh. Nang walang panalo. Hindi naman. May Hindi panalo naman. siguro yan, hindi lang natin siguro alam. Pero, Ganun? record. May record tong si Teddy Te. Sikat ito eh. Siya ang kauna-unahang abogado na ang kliyente niya ay na-lethal injection. Si Leo Echegaray. Patay. Yung Death penalty. niya. Patay. Kliyente niya yun. Number 2, siya yung kauna-unahang abogado na yung kauna-unahang tao sa Pilipinas na dinemanda sa ilalim ng cybercrime law. Sino yung sa Rappler? Si Maria Ressa ay na-convict. Yan ang record ni Teddy Te. Ay, grabe pala. Okay. Ted, number 3. Mali yung sinasabi mo. Anong rogue ang sinasabi mo? Ang mga prosecutors po ay may discretion. Palibhasa naman, dalas-dalasan mo ang pag-appear sa korte. Para alam mo naman yung mga patakaran.
Ang mga prosecutors ay may discretion kung anong diskarte ang gagawin nila to successfully prosecute a case. Supervisory lang ang DOJ. Hindi pwedeng mag-micromanage ang DOJ. Wala naman sinasabi ang DOJ na huwag niyong galingan unless may sinabi ang DOJ na hindi natin alam. O, baka may gusto kang aminin, Ted. Ha? Na may kakuntsaba ang DOJ ni Laila de Lima. Hindi ma-prosecute. Oo, kaya ayaw prosecute. Kaya sinasabi mo, rogue. Naku, Pero may discretion po yan at ginagampanan lamang nila ang trabaho nila. At Okay, actually, tama. kumpara sa'yo, mas maraming panalo naman itong si Prosecutor Sani Ocampo. Mahiya ka naman. Ito pa, isang puntos ko sa'yo, Teddy Te, ha? Rogue ka. Unauthorized ka. Hindi mo ba natatandaan? Spokesman ka ng Korte Suprema noon. Di ba? Spokesman ka ng Korte Suprema. Natalo sa co-warranto si then Chief Justice Sereno. Natalo. Ang ikaw, spokesman ka ng Supreme Court, anong nilabas mo sa social media? I dissent? Kapal mo. I dissent? Justice kabok! I dissent daw. Justice lang ang pwede mag-dissent. Magsalita O daw. number 2, bilang spokesman, ang dapat na inihahayag mo sa publiko, sa media, ay yung opinyon ng Korte Suprema, hindi opinyon ng isang justice o opinyon mo. Ikaw ang rogue. Ikaw ang rogue. Bago ang lakas ng loob mo magsabi, rogue. Rogue ka. Oh my God. Tama na kasi ang mga tira mo, Ted. Kung gusto mong mapansin ka, please win some cases, hindi yung kung ano-anong pinagsasabi mo. Ngayon, eto, dare ko sa'yo. Okay, ha? Kung tingin mo, may maling ginawa tong panel of prosecutors, ikaw, wag mo ibigay sa iba. Ikaw ang magdemanda rito administratively. Demanda mo. Ako magtatanggol. Magkita tayo. Magtunggali tayo, pare ko. Sige, go! Battle Hintayin of the ko. brain. Inilagay ko na sa diary ko to, Tedte. Ha? Every week dito sa programa ko, ipapaalala ko sa iyo na dinedare kitang demanda mo tong panel of prosecutors. Okay? Hindi kita titigilan. Lakas ng loob mo. Alam mo yung mga taong ganito. Grabe, ang lakas ng loob eh. Bago nilagay pa rito, ewan ko kung sino naglagay, kung siya ay nagpalagay dito o opinion ng inquirer. A criminal law expert! Siya? Paano kang magiging criminal law expert? Pinatay nga yung kliyente mo, lethal injection. Lahat ng expert katulad yan, ipatay tayong lahat. Patay tayo. Ted! Naku, Diyos ko po, Ted. Iba na lang ang bigyan mo ng opinion. Wag na ito. Mabubuking ka. On record naman lahat yung ginawa mo. Rogue ka dyan. I dissent. Hindi ba nung sinabi niyang I dissent, nanawagan ako sa kanya. Sabi ko, Attorney Te, kung hindi mo kayang ipagtanggol yung opinyon ng majority ng court, mag-resign ka for delikadesa. Correct. Oo. I dissent. Justice ka. Assuming. Ay, nako. Anyway, nako po. OMG. Talaga namang may mga tao talaga. Some people talaga live their dreams. Antaya tayo na. Oo. Anyway, na tayo? Good news na tayo. Okay. Ito, isa pang Freycinet Republic ito. Alam mo, di ba si Kiko Panghilinan nag-file ng anti-dynasty bill? Sabay sila ni Robin Padilla. Opo. Ang kapal din ni Kiko Panghilinan to claim na yung kanyang pinail daw na anti-dynasty bill ay landmark bill. Parang siya lang ang unang nakaisip nito. Ganon. Sir Kiko, hindi po ikaw ang kauna-unahang nag-file ng anti-dynasty bill, so do not claim it is a landmark. Ang landmark, yung isang, di ba, parang original. Ano ba landmark yan? Yung Original Welcome Rotonda, ka. di ba? Opo. Yun ang tinitignan mo kasi yun ang madaling makita. Madaling Landmark. Yun ang kauna-unahan doon. Parang yung Rizal Monument, landmark yan. O, di ba? Ang tagal na yan. Intramuros, landmark yan. Yes. O, di ba? Quezon Welcome Memorial Rotonda. Welcome Rotonda, landmark yan. Sir, wag mo namang lokohin ang publiko.
Ang dami na po nag-file ng anti-dynasty bill bago ikaw. Opo. Si Miriam Defensor Santiago nag-file. Kaya walang nangyari. Si Mayor Fred Lim, naging senador yan for 3 years before he was re-elected as mayor. Oh. Nag-file din niya ng anti-dynasty bill. Si Coco Pimentel, nag-file din niya ng anti-dynasty bill. Hindi ikaw ang una, hindi sa yun landmark. Hindi ikaw una nakaisip niyan, landmark ka pa. Besides, baka lang nga loaded itong bill mo eh. Ako, suspecha ako rito. Wag naman sana. Samantalang, nag-file din si Robin Padilla ng anti-dynasty bill. At maganda yung final ni Senator Padilla Opo. na anti-dynasty bill. Bakit parang sinasabi nilang sila lang na nag-file no? Masyadong etong anti-dynasty bill ni Robin Padilla, mahigpit ha. Ang dynasty is defined as para simple na lang. Opo, sige. Mag-ama, mag-ina, ama, ina, anak, asawa, hanggang tiyo, tiya, pinsang buo. Yun. Hanggang doon. Oo, yung tiya ng yung kasi ang angat Sa yan. mother and father. Halimbawa, let's say umaakyat kasi sa common ascendant. Yes. Ang consanguinity or affinity. Yes. Ito pati affinity pati sa kasal, yung mga in-laws. Oh. Naalala ko tuloy si attorney JB Hinlo. Diba? Sounds like. Sounds like. Oo. Halimbawa, pinsang buo mo, pang ilan yun? 4th degree. Bakit? Ikaw, di ba? Opo. Aakyat ka, first degree, nanay mo. Second degree, yung paakyat yan eh. Pag ganoon, paakyat. Basta, nanay and tatay level yun. Oo. Nanay and First tatay. level, second level, yung common ancestor. Yes. Yung lolo at lola. Yes, yes. Common ancestor Opo, second common. degree. Oo. Third degree, tiyo. Yes. Anak siya ng tiyo. Fourth degree, pinsang buo. Yung Ayun. second class, hindi nakasama. Maganda na. By affinity pati affinity, Opo. pati sa kasal. Pati father-in-law. Hindi lang hindi father, rin pwede. pati mother-in-law. Oh. Pati brother-in-law. Oo. Maganda. Oo, maganda. Makakatikim lahat. Ito ang mga bawal. Halimbawa, ang tatay mo ay gobernador sa probinsya, local government unit, hindi ka pwedeng tumakbo doon sa lugar na yon. Halimbawa, Davao. Yes. Kung national official ang tatay mo, gawin na natin si Pangulong Duterte. Opo. Si Pangulong Duterte, incumbent. Di pwede mag-mayor ng Davao yung kanyang mga anak o kanyang asawa o kanyang pinsang buo o kanyang tiyo in the place of his domicile. Ayun. Yan, which is Davao. Opo. Mag-mayor sila sa ibang lugar. Pag may Yun. bahay sila doon. Pag national. Kasi hindi mo national. naman pwedeng pigilin. Lahat na lang buong Pilipinas. Opo. Ngayon, kung ikaw ay gobernador, doon sa probinsya mo, hindi pwedeng mag-mayor, hindi pwedeng mag-vice governor, hindi pwedeng mag-board member. Yung hanggang 4th degree of consanguinity or affinity. Okay. Yan. Kahit sabihin mo magkalabang kayo sa politika, Opo. hindi pa rin pwede. Or party list, hindi rin pwede. Kasi by blood Yun. yan eh. Oo. Kung presidente naman, Opo. hindi pwedeng lumaban immediately succeeding. Oh. Oo, yung anak mo, Opo. hindi pwedeng pumalit sa'yo. Ganon din sa mga ibang pwesto. Maganda po ito. Ganda yan. Maganda rin naman yung bill ni Senator Pangilinan. In Ano fairness, naman yung sa kanya po? parang ganun din. Kaya lang, huwag mo namang i-claim na parang ikaw lang ang nakaisip. Yun ang nakakainis. Hindi naman yung bill niya. Okay ako, sang-ayon ako na sa bill ni Kiko Pangilinan. Pero kung ngayon lang yung date yung kanya, late siya. Hindi, pareho naman, halos sabay naman. Okay. Ngayon lang date siya, ito lang Congress na to, 20th Congress lang. Ibig kong sabihin, huwag mo namang i-claim na nauna ka, landmark. Yung press release niya, landmark legislation. Baka may credit hunger siya. Marami na pong nag-file. At yan ay on record. I-fact check nyo ako. Opo. Yan ay nasa record ng Senado. Sa Senado pa lang yan sinasabi ko yung anti-dynasty bill. Sa House, hindi ko alam. Kasi ang problema sa House, puro dynasty yan eh. Pero we can encourage him na magpaliwanag kung mali ang sinasabi mo. Alin? Pwede siyang tumawag rito.
Hindi naman mali ang sinasabi ko. Hindi, kung sa tingin niya ay mali Sige, sinasabi mo. pakipatunayan niya na siyang unang Yun, nag-file. yun. Na sa kanya ay landmark. Opo, yun lang naman. Yun lang naman, di ba? Opo. Pangit yung ganun eh. Speaking of which, giving credit where credit is due. Due, Sang-ayon din tayo sa sinabi ni Speaker Romualdez, ha? Ano Na naman po wag yan? naman yung gawing fashion show sa Lunes yung SONA. Hindi naman po kahirap ball yun eh. Hindi naman kasal yun. Oo nga. Hindi, ha? Tama. Di ba? Tama. Hindi naman New Year's celebration yun sa Manila Hotel. Yun po ay State of the Nation. Hindi ko nga alam. Lalong-lalo na sa gitna ng kahirapan. Huwag nyo namang parang pinamumuka pa nyo sa mga taong naghihirap eh. Na, naku, ang gaganda ng gown namin. Ang gown namin, ang halaga ay 1,500,000. Ang bag na dala namin ay 2,000,000. Attention catcher naman Ang relong yun. suot namin ay 2,000,000. Oh, Wow. di ba? Na parang anong tawag doon? Flores de Mayo kayo ron, yung mga babae. Hindi, attorney, tama po kayo. Kasi yung SONA, para sa presidente yon. Dapat yung credit sa kanya na siya yung mapansin, hindi Oo, sila. tama yun, Oo. actually. Oh, I agree with that. Yeah. Huwag niyong gawin fashion show. Kasi mawawalan na Pwede naman yung ordinary office wear. Yun. Oo, yung mga blazer. Opo. Wala naman, hindi naman po nakakabawas sa inyong dignidad kung ganun ang suot niyo. Tsaka bagyo. Baka sa Oo, Monday, ang dami nagugutom. bagyo eh. Kaya lang sapat ay sundin din yon ng Malacanang kasi may Opo. lumabas na impormasyon Opo. sa gitna ng bagyo nagpa-deliver ng mga king crab sa Malacanang. Lumabas! Oo! Ang mahal nun. Yun nga lumabas kasi binida pa nung nag-deliver. Ala. Have a presidential dining experience delivered king crabs to Malacanang. Na-booking tuloy. Na sa naman gitna ng donation, kahirapan, attorney. yung mga taga Malacanang ay mamahalin na king crab Mahal yung pa king ang crab. kinakain. Yun ang sinasabi. Actually, bawal po yan eh. Nakalagay sa konstitusyon ay ang mga public officials should lead modest lives, simpleng pamumuhay. Opo. Nakalagay din sa ating civil code, in cases of acute public want, ay pwede mag-idemanda para pigilin yung mga ostentatious displays of wealth. Yung mga pabongga, mga bonggels. So sana, mga congressmen, mga senador, mga asawa ng congressman at senador, sana po ay pakinggan yung panawagan ni Speaker Romualdez. Pero attorney, baka Simple lang nabili na tayo. yan. Yung damit nila eh. Mahirap na pigilin yan. I-donate na lang nila sa relief. Kaya lang, mahirap eh. Bumabagyo, Mahal naka-gown ka, no? Mahirap lumusong ng Pwede bagyo. na ibigay sa akin. Pwede, bakit hindi? Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes Show, Topacio. At sa mga commercial information at virtuals, patalsas, paalala, hanap buhay, just in news, flash, breaking news, newsweek, at 7 kasi kung ano ng mga tsuman ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah, ba? WIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Proteksyon ng local agriculture sector sa gitna ng trade concession sa Amerika. Tiniyak ng Malacanang. Detalye Patrol 13, Gilbert Perdes. Siniguro ng Malacanang na hindi apektado ang sektor ng agrikultura sa kasalukuyang trade arrangement sa Amerika matapos lumutang ang mga haka-haka at pangamba na maaring bumaha ng imported goods sa Pilipinas kapalit ng mas mababang taripa. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, hindi kabilang sa mga binuksang produkto ng Pilipinas sa US market ang pangunahing agricultural goods gaya ng bigas, asukal, mais, manok, baboy at mga seafoods. Dagdag ng opisyal, nakapako ang kasalukuyang taripa sa mga produktong ito upang maprotektahan ng mga lokal na magsasaka at mangingisda sa kabila ng pagbagsak ng US tariff sa produktong galing sa Pilipinas mula 20% patungong 19%. Nilinaw naman ng opisyal na hindi ito nangangahulugan ng full market access na ibinigay ng ibang bansa sa Southeast Asia. Ayon sa opisyal, ang Vietnam at Indonesia ay parehong nagbukas ng buong access sa kanilang merkado para sa US kapalit ng mas mataas pang taripa na 20% hanggang 40% sa Vietnam at 19% sa Indonesia, kung saan nangako pa ang gobyerno nito na bibilin ng mga eroplano mula sa Amerika. Samantala, tiniyak din ni Go na patuloy nilang binabantayan at pinag-aaralan ang mga kasunduan upang hindi maapektuhan ang lokal na industriya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWI.
DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, posibleng pananalasa ng Bagyong Emong pinaghahandaan na ng PCG. Kuha tayo ng live report mula kay Patrol 24, June Samson. Kuyang June. Kuyang Daryl, tiniyak ng Philippine Coast Guard na nakahanda na ang kanilang puwersa sa posibleng pananalasa ng Bagyong Emong na inaasahang hahagupit sa La Union, Ilocos Sur at Pangasinan. Kaugnay niyan ay sinabi ni PCG spokesperson Noemi Cayabyab na magpapadala sila ngayong araw ng boom truck at mga rescue boats sa Coast Guard District Northwestern Luzon. Ang mga naturang kagamitan niya ang gagamitin sa evacuation efforts ng mga local government units sa nasabing mga lalawigan, pati na rin sa posibleng search and rescue operations. Umaasa naman si Cayabyab sa publiko o umaapila si Cayabyab sa publiko na makinig at sumunod sa abiso ng mga lokal na pamahalaan tulad ng paglikas kung kinakailangan para hindi na lumala ang sitwasyon at makamit ang target na zero casualty. Patrol 24, June Samson, para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Salamat Kuyang June at yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, nililingkod ng tama. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang ESSyo Topacio sa oras na Alas 11:33 ng umaga. At Tony Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. Siyempre po, it's Jim Paredes time! Yahoy! Narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Yes. Pinamagat to! Pakita mo, tweet mo, uy. Oh, Kundi man ah. ladies, nanginginig, Kala ko pabaroti. nanginginig. Okay mga kaibigan, pagbati po pinapaabot natin kay Junifer D. Makiling. Yan, mabuhay po kayo. Yalet Isidro, Michael, Irene, Roberts, and of course Michael De Lara. Of course si Kuya Ricky, Kariki, Welbes, ayan. Hello po kay Veronica Estrada Lim, sama taga Bisdak, Hong Kong, Filipino. Yes. Jun Carlos, Shane Pe, yan. Si Captain Relly Nofable Jose Jr., mabuhay ka, Kapitan. Mabuhay. Yan. At syempre, Gerardo Nazaro, Captain Rolly Durana, Jolinda De Lara, yan. Hello din kay Ka Dave, hi. Hi, Sir Dave. Ayan, tahimik eh. Oh, Hilda, yeah. Hildo Barsubia, Josephine Salvador ng Hildo, Rosario Medical Center. At mabuhay kayong lahat, Eric Valdecantos and company. Lalong-lalo si Attorney Macnil Rante. Ay, yes. Hi, sir. Oo, ito naman, napakarami po nating mga Yan. YouTubers ngayon. Isang platform pa lang ito ha. Si Rundi Kiambao, buti lang daw may isang attorney to passion na nagpapaliwanag yung mga ganyang tema. Okay, siyempre po, trabaho natin yan. Media tayo eh. May tama ka Media dyan. Betis. Maraming sa mga love watching you, Attorney Ferdy and Miss Juvie. Hi. Rico Camposanto. Yan. Keep on punching daw. Loida Dabuet. Carlos Cruz Jr. Watching live from Singapore. Yes. Linda Vitaliano, Bixby. Credit goes to Attorney Jurado. Siya yung chief of staff ni Senator Robin. Wow. Siyempre, tumutulong Kudos. yun. Tumutulong Tama yun, yun tama si yun. Attorney Philip Jurado. Maayos Opo. po yan si Attorney Philip. Yan ay nasa gobyerno yan dati. Kasama ko sa VACC. Doon nasa okay. Office of the Government Corporate Council siya. Opo. Inattempt niyang linisin yung OGCC. Oh. Yan ay isang government office. Opo. Nakita niya ang lalaking sumahod na iskandalo siya. Kaso mo, inintriga siya kasi may mga tao ro sa OGCC na ayaw matanggal ang kanilang mga benepisyo. Yun, naintriga yung pobre. Kawawa Patay, naman. oo. ENM, ang galing-galing talaga ni Atty. Topacio. Dito na lang ang Yes. channel ko. Thank you po. Batang Kangkalo, magandang umaga. Magandang Hi. umaga rin po. Florito Avelino. Iyan. Maria Elena Martin. Si Dorina Hello. Rojas. Yan, Hi. Rainy Day
Opo. Blessed greetings to the sexiest dynamic duo. Oh, Cecil yeah. Louie, mabuhay daw tayo. Salamat Gusto po. din namin pong mabuhay, huwag kayong Yes. mag-alala. Opo. Mabuhay po kami. Long life. Music ground, daming tatamaan yan, kaya mahirap maipasa yung anti-dynasty bill. Opo. Paano? Ang puro Tama. dynasty. Pero sana, our leaders can go beyond their own Yes. personal interest. Kasi, Yes. may I remind our legislators, both in the House and the Senate, na nung nanumpa kayo to defend and preserve the Constitution. Yo. At ang Constitution po ang nagsasabing masama po ang political dynasties at dapat mawala na. Ayun. Mahiya naman tayo, ha? Opo. Marilu Nagpusa na lang kayo. Marcelino, yan. Nawawala doon yung audio natin sa radio, baka dahil lang sa bagyo. Oo. Yes. Yan, Maricel Manongsong, Hi. Jason Kapispisan, Hello. parang dagat lang daw yan, Senator Kiko. Wow, dagat. Wow, landmark. Hindi naman landmark eh. Ayos. Okay, Gerald Calzado, watching from Inumin ng Baha by Bangag Country. Hey, hey. Joseph Arnel Aguilar from Ireland. Hi. Okay, Maria Elena Martin. Yan, Emcel. Sa wakas, nakawatch din ako ng live. Tuwan-tuwa po talaga ako sa inyo. Laging Salamat good po. vibes. Oo Thank naman. you. Robert Laguda. Hi. God bless din po. Erenito Roque, always watching your program. Hi. Kahit yung wife daw niya. Hi. Shout out sa wife niyang si Bay. Hi, Bay! Hello, Nanay Takang. Yan, okay. Sino pa ba? ENM, paano tayo makakabayad sa malaking utang ng gobyerno? Pag mga nakatayo ay walda sa pera. Yan, Irene Yun. O'Reilly. Ayun na. Yan, happy Friday, happy Friday. Oy, long weekend tayo, ha? Opo. Di ba? Holiday ng Sabado. Oh. Holiday din ng Linggo. Walang pasok. holiday Wow, daw. ang galing Wow. naman ni Pangulong Ano, Marcos. regular na yun? Yung special non-working holiday. Opo. Dineklara niya. Walang pasok po sa Linggo. ha? Nakakahulog. Baka magkamali kayo, baka pumasok kayo sa Linggo. Oo, Dineklara pong papasok. holiday ni Pangulong Marcos. Oo. Yun na. Renato Valderrama. Hi. Bakit daw natin puputulin yung tradisyon? Akala ko anong puputulin eh. Delphine Mondigo, magkano daw naman ang budget sa soda? Di po natin alam. Iyan, Maruf Versosa, good morning din po. Magkano Jason, daw? sa era ngayon, new normal na ang Ay. lahat. Hindi na daw emergency kasi sabi ni Pangulong Marcos. Okay. Masanay na daw tayong bumabaha at nagigiba ang ating mga bahay. Ay. At lumalagoy tayo sa lansangan at traffic dahil sa baha. Yan, masanay daw tayo kasi new normal na daw yun eh. Ayun. Aha. Oh, Yan. Si Okay. Inday Nats, Attorney Topacio, pakigreet ko, mag-ama ko sa Baguio City. Hi, Hi. James, Kim, at Brian. O, shout out. Hi, James, Kim, and Brian! Ingat Ayan. palagi. Hi. Nandoon siya sa Singapore. Maria Hello. Elizabeth Annyeonghaseyo. Logan. Si Ate Claire daw, araw-araw nakapangsona. Hayaan niyo na siya. Parang may pakpak nga, natutuwa ako di ba? May pakpak. Siguro pag malakas ang hangin, naglalakad dun sa ground sa Malacanang, biglang lilipad yun. Kaya tuloy hindi ko na maisuot yung ganun ko nakakaya. Baka matira ako ng Melvin torni. Pakuan, Ontario, Canada. Yes, ang Yes. dami pa ha. Opo. Papagpasensya niyo, Covens of the Silver Moon. Ayun. Sabihan mo yung mga bashers mo na cute at matalino ka naman. Oh. Cute talaga, kasi cute ibig sabihin, maliit yun, literally. Opo. Oo. Okay lang Ma'am yun. Raimi, anong pwedeng gawin ng taong bayan para labanan ang ganitong opisyal sa gobyerno? Well, gamitin natin ang most effective weapons natin. Number 1, yung ating freedom of speech. Yan. Criticize natin. Number 2, yung right of suffrage. Vote them out of office. Ayun. Ramon, hi! Jiminer Blanco, pasigaw ang pangalan ko, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Eto pala, nag-message ako sa mga taga-subaybay natin. Opo. Sabi ko, ingat sila. Tandaan, lahat ng bagay madulas kapag basa. Yan. Oh, bakit? Nadulas ako eh. Naalala ko yan Lahat eh. ng kahit Oh, anong yeah. bagay, basta basa, madulas. Pagbaba ko ng jeep, nadulas ako. Area, Grabe shout talaga. out! Yan, Jason. Yeah, Jason. Viral words is new normal. Hindi pa, meron pang viral na hashtag. Ano po? New abnormal.
Wala akong sinasabi, ha? Grabe Emer yan, ha? Carrida. Yan, Brax Villaflor, MGN Vision. Yan, Elicer Chicote, watching from Perth, Australia. Michael Hi. Rebulta, Sanya City, China. Wow, ang layo, Ni hao, Marites ma. Inoue, Olongapo City, Nestor Pineda, Hi. Raul Valdez. Hi. Yan. Strong negotiator. Ano ba? Anya Finish. Yan. Yeah. Sa Hong Kong naman siya, Lalaine Sagun. Yan. Watching from Cagayan de Oro. Shout out kay Cathy Breis Maliflor Saldua sa Area Ayan. 8 Postal. Yan. Ayan. Rosebert Cuino. Hello. Yan. UAE Dorina Rojas. Yan. Sino pa ba? Pasok ng pasok. Marvin Salvaria. Pagpasensyahan niyo po ako. Tapusin ko lang. Sige po. In honor of the people na nag-abala naman na mag-message. Na naghintay. Evain Libertad. Yes. Angela Villaruel. Yan. Josephine Samaniego. Guwapong umaga po. Thank you po. Oh, Didi yeah. Oyaw. Yan. Tirahin mo si Dan Fernandez. Sinabi na hindi ko type eh. Si Lenny Zafra. Ayan. Yan. Family. Maximus, Hazel Deyang, May Perez, Fafa Rod, Limar Nojijolf. Renato Valderrama, ang dami. Cathy Morcillos, Gaspar, Cardo sa Bukid. Yan, si Lee, Wilhelmina Triguero. Hindi ko na po sasabihin yung inyong message. Mauubusan po tayo ng oras. Maricharis Vlog. Yan, Jordan Alcones, Cathy Morcillos, Gaspar, Hong Kong. Yan, Cynthia's Kitchen, Roberto Petalcorin. Ang dami, Grabe, hoy, hindi ko na kayang mabasa. Puputulin ko na po. Pasensya na po kayo. Habol na lang natin si Carlos Cruz Jr. At si Ricardo Quizon. Hello. Pasensya na po. Pasok ng pasok. Siyempre, si Michael Guy, Rolly Mendez Tomas. Yan, si Cathy Palamos. Yan, si Ryan Ang ay palagi nakikinig dito. Tony Marin Paras, Tony Roma Valdez, Adone Rui Rondain, Doc Rani Reyes, Alex Cruz, Lumian Nats Gamboa, Winnie Ken, Kenneth Ken. Si William Gatchalian, Andrew Tan. Yan. Yeah. Asa anong words of wisdom natin? Baka meron tayo kay Katirso Peralta. Wala akong makita sa kanila. Wala ba? Pahabol Baka natin. kayo inabot. Tingnan mo na. Ano ba na Pinadala nangyari sa inyo. Duterte. Nakakainis tong mga advertisement na pasok ng pasok. Yun nga Puro po, naman yun yung online gaming nakaka-problema sa akin. Ayan na Sige. sayang ang oras Ayan. Hinahanap. Pwede ba yung mga online gaming, tigil-tigilan na sana. wala na. Nakakayamot Ba't yung commercial na yan? Hindi naman po kami nagsusugal at Yun. yan nga ay labag sa aming pananampalataya. Oo. Yun, tama. Yan, wala Opo. Wala si Katir. So pag nahanap ko mamaya, Wala po. sapagkat kailangan na po nating mag-break muli. Yes. Magbabalik po ang Iyasiyasyon Topacio, ating oras. Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Iyasiyasyon Topacio, Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. Miss Juby de Guzman. Ating oras. Alas 11:47 ng Umaga. Alam mo, nung nag-break tayo, tumawag yung isang kaibigan natin, yung si Mr. Jansen Chan. Hi, ng Sir Jansen. Mega Sardines. Wow. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Alam mo, Paborito even ko before yan. I met him, Opo. ay yan talagang Mega ang binibili ko. Alam mo kung bakit? Isang dahilan. Maraming dahilan. Yes. Unang-una, kasi for the same price, easy open can sila Good. Hindi yeah. mo na kailangan ng abrilata. Pero pareho presyo Pero request ko sana, ako ang Ano? maging model ng Mega. Teka muna, baka hindi ka Model naman, ng taga-kain, masarap Hindi ka yun, naman mukhang sardinas Mahilig naman lang. Attorney, mahilig ako sa sardinas. Oo. Ewan ko kung ba't hindi magawa ng iba kasi nga, di ba? Sardinas. Hindi yung easy open. Yes. Alam ko may extra cost yun Pero sila, Mahal yun. sila hindi na nila Nagbabago ng pinas presyo. on yung cost sa consumer. Good. Kasi iba abrilata pa Opo. Mahirap yun. Minsan masusugatan ka pa roon Plus yung sardinas nila, buong buo. Yes. Oo nga, lalaki pa. Diba? Ang Pag lalaki buong na, buo, siksik. Bakatlo, nakita ko kung paano ginagawa. Very Malinis. sanitary. Malinis. Napakalinis. Ako mismo nakita ko. Opo. Hindi ko sasabihin sa inyo kung hindi ko nakita. Ay, ako, kasi- nakain ko. basta hindi ko personal na alam, hindi ko Yes. i-claim as a fact. Oo. Pero nakita ko Ang ginagawa ko lang dyan, lagyan ko mas maraming Gusto ko model ng Mega, pero kahit walang bayad, okay lang. Ganun ba? Nag-present. Kasi masarap kumain nun. Ang importante yung makakain kang masarap talaga. Lalo na pag yung
yung Spanish sardines nila, masarap itong malamig kasi medyo maanghang-anghang. Yes. Alam mo, ginagawa ko roon, Ano po? ang binibili ko yung oil. Yung nasa oil, bago, nilalagay ko ng maraming kamatis. Opo. Yan. Kumakain ka na, Tony? Hindi Alin? halata. Yung Hindi, sinasabi masarap. mo. Mura lang pero masarap. Talaga. Mm-mm. Ayun. Oh, anyway, Sige po. ihabol natin itong sina Princess Vitanzos saka si Godelia Isturiz. Yan, na nakikinig dito. Nakakahiya naman at nag-abala yung mga tao na Yun. ito ay mag-message. Ay, speaking of sardines, Yeah. actually, yung Mega Sardines, naalala ko may babatiin tayo si Secretary Rex Gatchalian. Oh, ano kinalaman sa sardinas mo? Hindi, malaki kasi yung Mega, yan ang paborito sa relief. Kasi, yun sa mga evacuation center, Ay, opo. alam ka naman pagbigay sa iyo ng sardinas, maghihanap ka pa ng abrelata. Maganda. Yun ang maganda. Ito, Oo nga naman. bubuksan mo na lang. Opo. Pag ibang brand, wala kang abrelata, mabibwisit ka, hahampas mo sa paderyo kasi gutom na gutom ka na eh. Sana may Hampas mo sa makaisip pader. ng delata na kanin. Para, match Pwede na ba siya. Anyway, i-congratulate natin si diba? Secretary Rex Gatchalian sapagkat sir. as of today, Aha. mayroon ng 431,875 na family food packs. Galing. Yung relief goods ang nai-distribute ng DSWD. Palakpakan natin, Wener. Hoy! Maganda yan. Tayo naman, we give credit na credit is due. Pila na rin ako dyan. Ito si Secretary Rex, Nakatanggap naman. hindi ito si Secretary Rex ay ito is one of the shining stars ng administrasyon kasama si Attorney Jimmy Santiago, yung hepe o direktor ng National Bureau of Investigation. Pero karamihan mga kengkoy katulad ni Torre, si Boying Remulla, anyway, bahala sila. Pero kawawa pa rin Basta yung, si Secretary Rex ay ginagampanan niya ang kanyang katungkulan. Ay, syempre. So, congratulations, Secretary Trabaho muna. Rex. Parang ganun eh. Ha? Trabaho muna. Trabaho muna. Oo, walang politika. Wala. Hindi ka siya nakikisaw-saw sa mga politika No dyan. comment siya dyan. Yun No ang dapat. comment. Oo, tama yan. Di ba? Dapat lahat sila ganyan. Speaking of politika, ito na naman, palibhasa, hindi nagustuhan nitong mga dilawan na naman. Dilawan, loyalista, Kala ko wala na nagbukulog-kulog, kulay Unipink. Meron. Meron pa rin? Alam mo, pagka walang lang kulay-kulay pagdating sa kurakot, kahit anong kulay mangungurakot eh. Lalo na yun nasa administrasyon ngayon, terrible. Pero eto Sana wala. eto, nakikita nyo na yung pattern ito'y galawang dilawan na ina-adapt na ng mga pro-administration, mga kakampinks. Oo. Ano po yun? Mga kakampwets. Kakampwets. Eto, pag may ayaw sila sa isang opisyal or isang institusyon, ay sinisiraan nila. O ano na naman ginagawa rito kay Senator Escudero? Di ba, papaimbestigahan daw, may insertions daw doon sa budget na malaki. Pero kung titingnan nyo naman yung insertions, yung mga congressman ng insertions, mga unprogrammed, yung tinatawag nilang unprogrammed. Future pa. Hindi lang Ano po? future. Hindi mo alam kung ano yung unprogrammed. Oo. Gagawing AKAP, wala sa gagawing programa. AIX, na Oo. ang hirap i-account. Ang Kasi hirap nga i-liquidate. Parang discretionary na rin lumalabas eh. Invisible project. Oo. Samantalang kung titignan mo, kung totoo man yung insertions, hindi ko Opo. sinasabing totoo kasi kung hindi naman factual. Opo. Sinabi lang naman may ganito, ganon. At kung hindi pa naman napuprove sa ngayon na si Senator Escudero nga may kagagawa noon. Oo. Kung titingnan mo, tulay, highway, yung mga tangible projects, infra, yun ang kailangan natin. Walang AIX doon, walang Sabagay. AKAP, Opo, walang tama. limos, Tama. walang flood control na biglang nawawala. Pagkatapos gustong paimbestigahan. Bakit? Sapagkat ang tingin nila, pinapaboran ni Senator Escudero, si Vice President Sara Duterte, gayong ginagampanan lamang niya ang kanyang tungkulin bilang Senate President. Hindi po ako kampi kay Senator Escudero, Actually, wala sa radar ko yan sa pagdating sa politics. Opo. Hindi ko nga binoboto yan, pero nakikita ko ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin. Trabaho lang. Ngayon,
kasalanan ng House, yung mga kakulangan nila, yung pang-apat yung kanilang tinransmit, pang-apat na complaint, inupuan yung first 3 impeachment complaints, di ba? Opo. Hindi inendorse sa komite, hindi nagkaroon ng committee report, hindi sinirculate sa mga miyembro ng House yung impeachment, articles of impeachment, hindi binigyan ng oportunidad si Vice President Duterte na magsalita o magpaliwanag. salungatin yung kanyang mga akusasyon laban sa kanya. Opo. Hindi katulad nung si Laila De Lima nung nagkaroon ng Committee on Justice hearings so sa Bilibid Drug Trade, she was invited. Wow. She was invited. Pumunta po kayo rito sa committee hearing. Ma'am, Senador siya noon para kayo ay magpaliwanag. Kung ayaw niyong pumunta, padala kayo ng abogado. Inisnab niya. Pagkatapos magagalit siya na walang nagpaliwanag daw doon in her favor. Inimbitahan po kayo. Yan. Alam ko yan. Personal na alam ko yan. I-fact check niyo ako kung hindi. Baka Inimbitahan siya several times. In Talaga? public pa. In-announce Ala. ni then Chairman Ray Umali. Madam Senator, you are invited here. Please come here to answer the accusations or send your legal representative. Wala siyang ginawa. Eto, walang ginawang ganito kay VP Sara. Opo. Sila ang may kasalanan kung bakit may depekto ang impeachment. Ayun. Ngayon, yung mga kampo nila, ang tinitira Supreme Court. Oh, grabe. Oo, etong si Jess Falsis, tira ng tira. Parang pinapangunahan ng Supreme Court. Oh. Dark day daw, madilim na kabanata daw kung ang Supreme Court ay sasabihin invalid yung articles of impeachment. Ang Supreme Court po bumabatay lang ang kanilang desisyon sa konstitusyon, sa batas at doon sa facts. Yes. Ayaw sumagot yung House Anong gagawin nung Supreme Court? Ayaw nyo magbigay ng ebidensya on your behalf Baka hindi ho alam isasagot. Kaya nga. Huwag nyo sisihin yung Supreme Court. Yun The nga Supreme po. Court Justices, if ever na ma-invalidate yung impeachment complaint na yan dahil nagba-violate ng 1-year ban o yung constitutional injunction with respect to due process, huwag nyong sisihin ang Korte Suprema, sisihin nyo yung House. Minadali nyo yan Ayun, O yun lang yun. pagkagawa nyo Aminado naman, pati si Toby Chanko hindi nyo Aminado naman kalaban sila? yun, di ba? Inamin, ang kapalit ng pirma kwarta. Ara. Inamin din ni Duke Frasco, di ba? Ala, Kaya daw siya pumirma para may project siya. Ay, Huwag nyo sisihin ang Korte Suprema, huwag yung pangunahan si Jess Falsis kasi nagbuklod-buklod yan kaliga yan ni Teddy Te Di ba pinagalitan ng Korte Suprema yan? Palpak-palpak yung kanyang kaso. Bago nag-appeal sa Supreme Court, parang pupuntang club. Ala. Di kinagalitan siya, kaya masamalom niya sa Supreme Court. Ewan ko ba kung bakit lahat ng kengkoy naroon sa kampo nila. Ibig lang sabihin, nagkakasundo sila. Nagkakasundo sila sa kakengkuyan nila. Ay nako talaga naman. Huwag niyong sisihin ang Korte Suprema. Basta hindi sang-ayon sa inyo, mali. Anong klaseng mentalidad yan? Sarap pag-untugin itong mga ito Kaya alam, kahit pag-untugin mo yung mga yan, mag-aabot. walang mangyayari. Hindi matitinag. Ang titigas ng mga bungo niyong mga yan. Anyway, sa notang yun ay magbibigay na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yes. With Bossing Drew Nasino! Ito po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At Miss Jovi de Guzman. Hanggang sa Lunes po, nag-iwan po kami ng mga kadagang susu til sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan At titimos sa iyong kaisipan na huwag makiki-apid! 1, 2, 3! Yeah! Happy weekend! Babayagin!